sa ating pong mga kapatiran din na baka yung testimony mo ay yun yung struggle niya. Yung pala yung sinagot ng Panginoon sa'yo. So, nag-encourage siya. Kaya isa sa mga sentro ng fellowship o yung pag-attend or pagsama-sama ng kapatiran, isa po sa mga sentro ay yung pagpapalakas. So, napapalakas tayo sa magitan minsan ng mga kapahayagang testimonya ng ating buhay sa Panginoon. Why? Because through that, we will be able to understand that kung sa Kanya nas kumilos ang Panginoon, gagawin din sa atin. So, na-strengthen lalo yung ating pananampalataya. Ayan, so ating pusa ng ating Bible sa ikalawang Samuel, chapter 23, verse 10. At dito po tayo magsisimula ng ating pag-uusapan. Ayan po, sa ikalawang Samuel, chapter 23, verse 10. So bago po tayo natin basahin ang salita ng Panginoon, tayo muna yumuko at minsan po'y manalangin at humingi ng gabay sa ating Diyos. Panginoon, sa mga oras po ito ay kami po'y muli lumalapit po sa inyo na magpapakumaba ng aming mga puso at isip na po. Nawa, Lord God, ang iyong pong sagradong salita ay mangusap po sa amin, bigay sa amin ng kalakasan, kapayapaan at kasiguraduhan, Panginoon. At hindi lang, Lord God, kasigurado kundi, Lord, even, Lord, kagalingan ng aming mga emosyonal, Lord God, ng mga nararamdaman. Maybe, Lord, marami sa amin dito, Lord God, sa aming mga kapatid, marami silang mga dinanas, Lord God, ng mga emotional trauma. Lord, ang iyong salita ay maghahatid ng kagalingan sa mga trauma na yan, Panginoon. At palalayain mo kami isa-isa sa mga nakaraan po namin mga kadiliman na aming pong dinaanan, Panginoon. But Lord, right now, through, Lord God, the power of your words, we will able, Lord God, to go out on that place and we will now, Lord God, enjoy it in your presence, Panginoon. Maraming pong salamat. Bigyan niyo po kami, Lord God, ng tengang handang makinig at pusong handang tumanggap ng iyong mga salita sa mga oras po ito. Salamat po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ano po basahin? May po sa ating script. Basa niyo po yan. Malaki po siya. 2 Samuel chapter 23 verse 10. Sabi nito, liban kay Eleazar, hinarap niya mag-isa ang mga Filisteo hanggang sa manigas ang kanyang kamay sa paghawak sa espada. Okay, imagine. Sino rin na nag-work visa na sobrang dami ng trabaho mo, manhid na yung kamay mo sa kahahawak ng anuman. Lalo sa mga nagkatyaso, di ba? Dami yung mga nilalagay ng mga tela sa doon sa machine. Di ba? Dumating mo sa point na namanhid na yung mga kamay sa dami yung gawa. Ayan, no? Parang hindi mo nararamdaman yung tela, no? Nakusukan ng karalo, hindi mo nararamdaman, manhid na yung kamay mo. Di ba? Yan po, no? Ito po si Eleazar, iba po yung kanyang nangyari sa kanya. Tuloy po natin, ngunit pinagtagumpay siya ni Yahweh ng araw na iyon. Pagkatapos ng labanan, saka pa lamang bumalik ang kanyang mga kasamang kawal para samahan, para samsaman ang mga kaaway na napatay niya. Ibig sabihin, mga kapatid, ito pong tagbong ito, no, ay dumating sa point na si Eleazar ay naipagdigma siya at wala po siyang kasama. Kumbaga yung reinforcement is late nang dumating. Parang kumbaga tumawag na sa headquarters, we have engagement and we need reinforcement. Tumugon naman ang reinforcement, kaso nga lang, late na yung dumating. Kaya ano nangyari? Ang ginawa po ni Eleazar, wala po siyang takot na hinarap ang mga Filisteo na mag-isa. At dumating na sa punto, sinabi ng Biblia, no, na nanigas na ang kanyang mga kamay sa paghawak ng espada. Ibig sabihin, kawawasiwas siguro niya sa mga kalaban, no? Hindi niya na naramdaman na yung kanyang kamay mismo ay dumikit na sa espada. Kawawasiwas niya. Pinapakita rito na yung intense fights na ginawa niya, yung matinding labanan na ginawa niya, ay nagpapakita sa kanyang mga kamay kung gaano siya nagpagdigma na walang bumay. It is really a real battle ito, mga kapatid.
isang pakikipagdigma ng walang atrasan at walang humpay na makikipag-ispirahan sa maghapon para lang po maligtas ang kanyang buhay. Minsan magmuli mo na sa point na ganyan, na sa pakikipagdigma mo sa buong buhay mo ay, kumbaga, there is no point of return. No choice to be fight. Walang option kung hindi makipagdigma. There's no option to going back but to going forward. Yan po yung nangyari kay Eleazar. No choice siya kundi palakasin niya ang kalooban niya. Labanan niya ang mga Pilisteo na nag-iisa. You know the good news? If God knew your heart and if you are determined to what God has given you, He will give you the victory. Amen po. Alam niyo po ang mga taong nagkakamit na ng tagumpay sa buhay? Yung mga taong walang atras ng makipagdigma sa buhay. Yan lang po yung mga nagkakamit po ng victory. It means, victory is not just for the weak people. Ang tagumpay ay hindi sa mga taong mahihina, kundi ang tagumpay lang ay sa mga taong malalakas ang loob na handang humarap anuman ang kanilang sitwasyon. Lalo kasama ang ating Panginoon. So ito po yung binasa natin ay kung ating simula po sa Samuel, 1 Samuel chapter 23, verse 8 hanggang 39. Dito po ay pinakita yung tatlong mighty men ni David. Actually, this representation is the three mighty warrior of David. Kung meron bang sport si David, meron po siya natatayang tatlong magigiting na magdirigma na yung pinaka-core mighty men niya. Una doon ay si tinatawag na tingnan natin po sa verse para mas maintindihan natin yan. Una po si Josheb, Bashibeth at Apumai was the chief of the three. He raised his spear against 100 men whom he killed in one encounter. Matindi talaga to. Warrior talaga to. Yung kanya pong spear ay sa isang sabi niya, sa isang tirahan lang ay pumatay ng 100 na sumunod itong si Eleazar at yung pangatlo naman ay si Shammah, son of Agi, the Hiratite. So ngayon po, ating pong bigyan na pansin itong pangalawang mighty warrior ni David na wala po siyang humpay sa pagdigma hanggang sa bumuo na sa kanya yung espada upang ipanalo niya po ang laban. At sinasabi ng Biblia, ngunit pinagtagumpay siya ni Yahweh ng araw ngayon. Ibig sabihin, mga kapatid, victory is not just tomorrow, not just next month, not just next year. Ang victory pala is today. Amen ba? Yan sinasabi ng Biblia eh. Ang tagumpay pala ng tao ay ngayon, hindi bukas. Ang problema lang kasi, umatras ka sa laban. Kaya kahit hindi tagumpay sa buhay mo, umatras ka kasi. Kaya kung until now, yung problema mo noong isang linggo, noong last year, noong last week, last 2 months, yan pa rin ang problema mo. Alam mo sa bagay lang dyan, umakatras ka. Sinabi ng Panginoon dito, pero si Eleazar, kahit na yung espada niya ay bumaon na sa kanyang kamay, hahawak, masakit po yun. Pero hindi niya inatrasan ang kanyang nakaaway. Kaya nung nakita ng Panginoon ang kanyang determinado sa pakikipaglaban, ano sabi ng Panginoon, pinagtagumpay siya niya. Kapatid, if you are determined to your life right now, following the Lord, in growing spirituality, in doing worship God, remember this, God will give you the victory. Amen po ba? Kapag sobrang pagod na raw ang isang tao sa isang sitwasyon, ayon sa mga eksperto po, ang una na pong sumusuko ay ang kanyang utak. Pag daw ang isang tao ay stress,
kanyang psychological mindset. Madalas ang iniisip ng tao, wala na, hindi ko na kaya, kahit na kaya pa ng kanyang katawan. So, ibig sabihin, once you are defeated in your mind, even though you are the strongest person in the world, pero mahina na ang iyong isip, talo ka na sa labanan. Ganon din sa buhay, maraming laban na natalo, hindi dahil sa mahina tayo mga kapatid, kung hindi mas pinili po natin bumitaw. Parang kanta, di ba? Sino nakakaroon ng kanta? Sino ko matanong? Ha? Gusto ko nang bumitaw, di ba? Sino yung talusan bumitaw sa buhay? Ha? Sino bumitaw na sa buhay? Mga kapatid, hindi dahil sa mahina ka, physically, isa lang ang nangyari sa'yo. Humina na ang iyong kaisipan. Kaya sumuko ka na. Actually, meron ka pang ilalaban. Actually, meron ka pang i-improve. Meron ka pang i-adjust. Meron ka pang ikakabang, ikagaling, ikuhusay. Ang problema, humina ka na sa kaisipan. Tinanggap mo na ganyan ka na. Kaya ang Panginoon, wala siyang magagawa kayo. Di ba? Kasi tinanggap mo na ganyan ka na. Ibig na magpapalain ka pa niya, ay anak, ano ang ginawa mo? Sumuko ka na. Sabi na rin, kaya mo pa. Sumuko ka na. Umayaw ka na. Kaya, you will miss the victory of God in your life. Naalala ko po yung isang runner sa marathon na 1 kilometro na lang, 500 meter na lang, doon pa siya talaga, kumbaga, sa haba-haba tinakbo niya, doon pa talaga siya nanghina. Pero you know what? One thing na nagpalakas sa kanya, yung premyo. Kasi nga, pag siya'y nanalo, ipagpapagabot niya ang kanyang nanay. Kahit na siya po'y hapong-hapo na, talagang pupos na ang kanyang kalakasan, tumayo po siya, nanginginig po ang kanyang katawan, inakbo niya, at siya po'y nanalo. Ang tawag dyan, mind over will. Kaya yung mga taong tagumpay sa buhay, ito yung mga taong malalakas ang kanilang isipan, malalakas ang kanilang pag-unawa sa mga sitwasyon. At yan din ang ipatagumpay ng Panginoon. Yan din yung mga taong gusto ng Panginoon na alayan ng tagumpay. Parang si Lesa. Late na yung reinforcement, pero yung ginawa niya, hinarap na yung kanyang mga kaaway. Kung mga parang patayan na to, wala nang balikan, patayan na to. You know what? Minsan, sometimes God push us into a place in which we need to do into the battle. Kasi bakit? Para tingnan ng Panginoon kung gaano ka magpupursige para sa Kanya. Amen ba? Kasi bakit? Pag nakita ng Panginoon na you are 100% in tune in the Lord, sabi ng Panginoon, siya mismo na magbibigay ng tagumpay sa buhay mo. Kakain mo na ngayon ang kailangan mo sa buhay. Tagal mo na naging duwag sa mga sitwasyon. It's time for you to be courage. Maging malakas na lang ngayon sa mga sitwasyon natin. Yan po ay sinasalabi ng Hebrew chapter 12 verse 1-3. Sabi rito, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Sino yung mga saksi? Yung mga saksing nagtagumpay sa larangan ng buhay. Tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong sagat tayo tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan na hihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Verse 10, isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaybay upang hinaan ng loob. Mga kapatid, kung
ikaw man nangihina na ang kalooban mo ngayon, nawawala ka ng pag-asa, tignan mo na lang kung anong ginawang pakikipagdigma ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Baka wala pa sa kalintingan yung aming sitwasyon niyo. Baka wala pa sa, kumbaga, sa tundok ng hirap na dinanas ng Panginoon. Kaya if you are now weary, if you are discouraged, disappointed this day, just look up on the cross of our Lord Jesus Christ. Kaya nga si Eleazar, sa kanyang pakikipaglaban ay halos dumikit ng espada sa kanyang kamay na sobrang pagod. Pero hindi siya bumitaw. At doon, pinagtagumpay siya ng Diyos. Minsan, ang tunay na laban ay hindi sa labas, kundi sa loob ng ating isipan. Kung tayo ba ay susuko na lang o ipagpapatuloy ang laban ng buhay. Mga kapatid, sa oras ko ito, nais ko ibahagi sa inyo, fight for what God has given you. Ipaglaban natin kung ano yung bagay na ibinigay ng Diyos natin. Amen mo ba? Huwag nating hayaan yan. You know what the Bible says? God give us peace. Binigyan na ng Diyos ng kapayapaan. Pero ba't marami sa atin walang kapayapaan? Until now, kabadong-kabado sa buhay. Until now, nag-aalala sa kanyang buhay, ibig sabihin, you are not fighting for the peace that God given you. Hindi mo pinaglalaban ang kapayapaan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, lahat po tayo. Na tayo pinanganak, binigyan po tayo ng magandang pangatawan. Ayan po ba? Ba't nung lumaki na yung katawan natin, nung nagsilanda na tayo, katulad kung may masakit ang tuhod. Marami ng mga sakit ang nararamdaman. Ibig sabihin, hindi natin pinaglalaban ang ating kalusugan. Amen ba? Hello? Alam ko masarap kumain. Pero tandaan natin, ipaglaban natin yung kalusugan na ibinigay ng Diyos para sa atin. Parang si Brother Jordan na yun. Diba? Ipinaglaban niya ang kanyang kalusugan. Ang laki po ng kanyang ibinaban ng timba ngayon. Diba, Manang Job? Kita natin kung pula, di ba? Nung pula, parang hindi makasya upuan eh. O kung po siya eh. Kaya tingnan mo naman ako. Diba? Ibig sabihin, pinaglalaban niya ang kanyang kalusugan ngayon. Kaya sabi ko kay Brother Is, nung kahapon na si Rodel, puno sa bahay. Alam niyo ba, sabi ko, kasi kumagawa, tinatapos ko yung sermon ko. Sabi sa kanila, di ba itong sermon ko? Ako yung sinisermonan eh. Ako yung sinasabihan ng Panginoon, ikaw mismo, ikaw. Hindi ko pinaglalaban ng kalusugan mo. It's time for us right now to fight for what God has given you. Amen po ba? Handa nyo may paglaban ibinigay sa inyo ng Diyos na kapayapaan, na pag-asa, na kayamanan? Are you willing to fight for that? Fight with all your courage. So we need to fight what God has given to us. Yung binigay ng Diyos sa atin. Ano yun? Yung ating pagkatao, yung layunin niya, yung kapayapaan, yung pag-ibig niya, yung buhay na masagana. Dapat ipaglaban mo natin yan. Kasi yung mga bagay na yan ay hindi lang yan spiritual na regalo, kundi haligi po yan sa kabuuan ng ating pagkatao. If you fight for those God's blessing in your life, not just in a material blessing, you know what? Yung pala yung kabuuan ng ating pagkatao. Kaya minsan bakit tayo minsan nagpapagabal? Ibig sabihin, hindi na buo ang pagkatao mo. May area ka na hindi pinaglaban sa iyo. But until now, hirap-hirap ka pa rin. Although meron ka naman ng kinikita, but until now, parang wala ka pa rin kasiguraduhan. Maybe there are a certain part of your life na hindi mo ito pinaglaban. At sa pang-oras mo ito, tayo po ngayon, kayo pinapaalahan ng Panginoon, we need to fight what God has given to us. Kaya ang laban ay hindi lang panlabas, kundi panloobin. Laban sa mga negatibong pag-iisip, maling impluensya, at mga paniniwala na papahina ng ating pananampalataya. Ipaglaban ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Bantayan ang isip, patagin ang loob, at sa araw-araw, piliin natin sumampalataya at magpursige sa kalooban ng Panginoon. So para paglabanan
natin mga kapatid, ang mga mahalagang bagay na binigay ng Diyos sa atin. May tatlong mahalagang rules or prinsipyo na dapat natin maunawaan. Amen po ba? Para ipaglaban natin, ipagtanggol natin. We won the battle sa mga ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Tandaan mo mga kapatid, dapat may tatlong prinsipyo o rules na kailangan natin maintindihan. Nawa mo mga kapatid, ito tatlong rules or prinsipyo na ito ay magbigay sa atin ngayon ng tinatawag na firm foundation and decision na anumang sitwasyon, we will fight, we will stand, we will go forward what God has given us. Amen po ba? So unang prinsipyo na dapat natin maunawaan ay pinaparangalan ng Diyos ang kasigasigan o kasipagan na gawa. Rules or principle number 1 para we can stand and fight to what God has given us. Pinaparangalan ng Diyos ang kasigasigan, kasipagan na gawa. It means God honors diligent effort. Pag sinabi mong diligent, ang other words po ng diligent ay pagiging hard working. Kayo po ba ngayon ay hard working sa inyo pong mga respective na mga trabaho? Or hinihintay nyo na lang na matapos yung buong araw at makauwi na kayo. Di ba? At buring na kayo, no? Sa kalalagay, sa suksok ng karayon. Di ba? Sa mga tiyata dyan, sa mga tinadyoso na magkaakit ng building. Di ba? Di ba? Nalilinis ng mga bintana. Buring ka na. Your work is become now a routinary. Parang wala nang inang ng pag-asa. Mga kapatid, it's time for you to change your mind. It's time for you to see your job is kailangan mo palang maging masigasig. Kailangan mo palang maging masipag. Maging diligent ako kasi bakit? Ino-honor ng Diyos ang isang tao may kasipagan sa kanyang gawa. Yung hindi bara-barabay. Alam niyo po mga ano yung bara-barabay? Nalala ko yung isang karpentero. Tagal niyang gumagawa ng bahay, ay dumating sa point, nag-request pa yung isang boss niya. Sabi niya, Mr. Carpenter, alam ko mag-resign ka na. Pwede ba, igawa pa ako ng isang bahay? Dahil na may edad na, di ba, masakit na yung kamay, pagkat yung martilyo, di ba, nagpupulot ng mga pako, naglalagarin ng mga dos-por-dos. So dahil ako ngayon, nag-request, ginawa niya. Ang problema lang dahil nga sa tagal niya karpintero, sawang-sawa na siya kapupukpok. Lagarin dito, pupukpok, halo ng simento rito. Sabi, hindi niya ginalingan yung paggawa niya ng bahay. Sabi niya, hindi naman yan makikita ni boss. Para yung mga gumawa ng mga flood control mo sa Pilipinas, so napalaking gusto ngayon, di ba? Malaking mga pondo, pero pag tingnan mo naman yung ginawa, wala naman yata. May isang bakal yata, wala na itayo. Di ba? Para ito ngayon nangyari, sabi ng karpintero, okay lang. Sige na, para matapos ko na, bibilisan ko na. So hindi niya pinulito yung kanyang gawa. Pag-ito ng story siya. At natapos niya, punta sa kanya ako, boss, sabi niya ganyan. Natapos ko na yung pinapagawa ko sa akin. Uy, ito naman, bilis naman. Sabi ko na nga ikaw talaga ang pinakamagaling kong karpintero. Tapos, ginawa ko lahat. Maayos. Kahit na yung CR ay walang butas. At ginawa, biglang duruwas yung boss sa kanyang bulsa. At sinabi niya, awat na yung susi. Yan ang magiging bahay. Means, our work reflect. Our attitude reflect on what we are doing. Tama? Kung ginawa mo lang na ganyan lang, ibig sabihin, yan talaga yung katauhan mo. Diba? Nung hindi mo na i-enjoy yung work mo, sabihin, yan talaga yung katauhan. So how the Lord bless you kung reklamo ka ng reklamo? Paano pag-agampahin ng Panginoon? Huwag ganyan agad yung mindset mo.
Tandaan natin, pinaparamalan ng Diyos ang mga kamay na masisipag at may kasigasigan. Just like Elisa. Pinakita ng Panginoon kung paano pinagpala si Elisa, kasi nakita niya si Elisa, kahit nang dugo na yung kamay niya, bumapak na yung espada, wala pa siyang tigil pa yung paglaban sa mga Pilisteo. Kaya mga kapatid, sa mga oras po ito, principle number 1, in order for you to fight what God has given you, you need to understand na pinaparangal ng Diyos ang kasibagan ng gawa ng kamay natin. Amen po ba? Kaya, tomorrow, pasukan. Ha? Monday na, pasukan bukas. Remember this principle. Ano, Richard, videos na doon sa trabaho mo, kansa, pag-usalo mo na, buring na buring na namin sa what if see your work in a different perspective. I will do still my best, Lord, because I know you will give me success kung ako'y gagawa ng may kasigasigan at may kasibagan sa ating buhay. Amen po ba? Start with that. Sabi doon, sa salita ng Panginoon, tignan po natin. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ngayon, maraming sa bagay ng Pilipino. Ang daming pangarap, di ba? Pero walang natupad ni isa. At least may pangarap. Kaya minsan may joke na, nakakarap pa rin lang, lakihan mo na. pero ito maganda. Ito gusto kong maintindihan nyo. Ang hangarin ng masikap ay laging nagagawa. Ibig sabihin, vision and action. Tama? Pag meron kang pangitain, dapat aksyonan mo agad ng mabilis. Sabi nga ng Bible, my people is perished because of the lack of vision. Napapahamak ang aking sambahayan dahil wala silang pangitain. Ibig sabihin, ito lang kasimple lang. Kung wala kang pangarap sa sarili mo, huwag kang magtaka bakit ganyan ngayon ang sitwasyon ng buhay mo. Wala kang pangarap, wala kang gusto gawin, wala kang gusto kapatid. How the Lord will bless you. Amen ba? Dapat pag-Christian ka, galaw-galaw. Dapat action tayo. Nasa atin, back natin ang buong sanglangitan. Tapos, puro ka na lang pangarap. Wala ang ginagawa. How the victory come on us kung tayo mismo ay hindi umaaksyon. Hindi nagbibigay ang Diyos ng reward sa mga taong tamad. Sinasabi ng Biblia, huwag pakainin ang tamad. Kaya pag kayo si short ngayon sa inyong mga pagkain, Lord, tamad ba ako? Diba? We need to sometimes evaluate why this situation happening on us. Kasi bakit? Baka meron pang isang laban na hindi mo na ipinaglalaban sa Diyos. Surrender ka na kasi. Kaya hindi mo nakakamtan ng victory sa buhay mo. If you desire a strong faith, a healthy family, a fruitful and abundant life, you have to fight for it. Number 1, through prayer, spiritual discipline, and obedience to God. Kung nangangarap tayo na maging malakas ang ating pananampalataya para mas lalo magpalain ng Diyos, gamitin ng Panginoon, magkaroon ka ng maayos na pamilya, ang buhay mo ay talagang fruitful and abundant, you need to fight for it. Hindi pwede wala kang gawin. Number 1, you need to have a vibrant prayer life. Sino nito ang araw-araw nag-pray, maliban na lang sa pagkain? Alam mo, nag-pray ka doon sa pagkain? Maliban doon. Do you have a quiet time? Do you have ang tawag na mga prayer warrior that is mid-air battle yan. Kung hindi makuha sa lupa, dalhin mo siya sa itaas. Sabi nga, a snake is no power to the eagle when the eagle lifted up the snake. Eh, kung sasabayan mo ang ahas sa lupa, maahas ka talaga. Kailangan dalhin mo siya sa taas at wala siyang magagawa. That is prayer. Kaya minsan, pinupuno natin ng ating pisikal na kalakasan.
isipan ang mga bagay-bagay. No! You need to empower your prayer. Kaya nga, every Saturday, meron tayong prayer dito sa KCTC. 8:30, start. Diba? Si Shirley po ang ating head ng ating birthday street. At ang motto namin, we believe in the power of prayer. Naniniwala kami sa kapangyarihan ng panalangin. At kung kayo pa naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin, pwede po kayo sumama sa every Saturday prayer meeting ng ating gawain. Isa po yan. Kailangan po natin may mga prayer warrior church. Kung na lahat tayo prayer warrior para mas malaki ang nagagawa ng Diyos sa ating buhay. Mas maraming panalangin na sagot ng Diyos sa ating buhay. Of course, spiritual discipline and obedience. At tanong, bakit pinaparangalan ng Diyos ang mga masisikap na hangal? Bakit? Hindi niya ba kayo? Bakit pinaparangalan ng Panginoon? Why God honors diligent effort? Bibigyan ko po kayo ng mga punto. Number one is, diligent effort shapes identity. Anong ibig sabihin? Ang kasigasigan o kasikapan sa trabaho ay naghuhubog ng pagkakilanlan o katakuhan ng isang tao. Pag ikaw ay mayroon kang kasipagan, kasigasigan sa buhay, hinuhubog ka niyang maging mabuting kamanggagawa. Ewan po ba? Kumbaga, pinapataas niya ang ethical work mo. Yung tawag na work, ethic works, or ethical work. May mga tao talaga na mataas ang kanilang ethical work na pag sila nagtrabaho, ayaw nila hanggang mga perfecto. Ang tawag dyan, it strive to be excellence in their work. Kasi nga, alam nila, yung kanilang ginagawa ay refleksyon ng kanilang pagkatao. Katulad po yan ng isang karpentero. Refleksyon ng kanyang pagkatao yun eh. Hindi niya ginandahan yung bahay, pero hindi niya alam yung talang doon sa tindera. How hard. Diba siya? Sana pala, nagdiyan ko ng isang napanang biga. Dinamihan ko ng pundasyon. Binandahan ko yung mga tiles. Wala na eh. Tapos ng buhay eh. Masaya na yung susi. Kaya ang tutulad ko. Eh sabi nga ng aking kapitero, mas mahal daw ang renovation kaysa ito kung papatayuan ng bago. Eh wala po kung bitutuloy sa inyo. Ito ba yan? Na kaysa magparenovate ka ng bahay, ibayin mo na ng buo at magtayo na ng bago. Kasi mas malang gastos. Malamang sa inyo meron mo pag-iba ng bahay. Yan, dito na po, di ba? So mga kapatid, diligent effort shape our identity. In psychological level, ang paulit-ulit na kasigasigan at kasipagan na gawain ay hindi nagbubunga ng magandang resulta sa isang tao, kundi hinuhubog din ang kanyang pagkatao. Kapag nasisikap ka, natututo ang isip at emosyon mo na ikaw ay you have accomplished things. And that is the small victory. You need to celebrate a small victory. Kasi ko, ganyan sa kalusugan. Kung ang timbang mo ay nasa, sabi natin, 70. At after 1 month, naging 79. And then, naging 69.5. Kasi kahit ka eh. You have to celebrate that 5 pounds na nawala sa'yo. 5 kilo na nawala sa'yo. You celebrate that. Dapat ganon. Kasi accomplishment mo yun. You need to celebrate every single small victory or wins. Gusto ng Diyos yan eh. Ngayon nakasamba kayo sa Sunday, sa KCBC. Dapat nag-celebrate kayo. Yes, nakarating ako sa bahay, sambahan ng Diyos. Hindi ako nakakalba. Hindi ako sumama sa kaibigan ko. Yes, tagumpay ng Panginoon sa aking buhay. Celebrate that small win. Bakit yan eh? Ano ba? Hanggang sa masanay ka na sumasama sa Panginoon, hanggang sa masanay ka na nagpupuri sa Kanya, hanggang talagang sabik ka ng purihin ang Diyos kasama ng mga kabatiran. Ibig sabihin, nagbunga ng maayos ng resulta ang iyong patuloy na pagpunta sa bahay-sambahan. Yan ang nais ng Panginoon. And that is according to the psychologists. So
So ang kasigasigan is not workaholic. Okay, I want to clarify something. Yung kasigasigan ay hindi yung workaholic. Iba naman yung workaholic. Talagang lahat na lang ng oras niya, trabaho na sa isip niya. Hindi po yan. Hindi po kasigasigan yan. Ibig sabihin, ang kasigasigan ay isang efficient or epektibo paggagawa or pagtatrabaho sa iyong buhay. You are efficient and effective person to your work. Na pare-parehas naman kayo gumawa ng, sabi natin pare-parehas yung gumawa ng baso, pero pagdating sa iyo, iba yung kinang, iba yung dating, iba yung aura. Kasi bakit? Ginalingan mo, tinusayan mo. Mga siya, di ba, pare-parehas naman ng map. Sabi ikaw yung nag-map, parang may scotch bright, pag grabe ang tinta, di ba? Sige, tinusayan mo, ginalingan mo. Para kumbaga si Sister Lisa, pare-parehas naman kayo ng gawa, di ba? Pero pagdating sa'yo, ang ganda ng gawa, walang himulmol, kasi ka, tinusayan mo, ginalingan mo. Hindi ako kontento lang sa mga talagang do your best. You know what? Dahil dyan, nahuhulma ang iyong pagkatao na ikaw may kakayahan at na-feel mo, ikaw ay may halaga ka sa buhay. Why? Because you accomplish things in a very effective way. Kaya sa'yo, okay na yan. Hindi naman natin si boss, okay na yan. Di ba? Oo, kapatid. Kung ano man yung ginagawa natin, it is our reflection. So a consistent and diligent effort requires the brain to build confidence and resilience. Kaya yung mga tao masigasig sa buhay, yung mga tao talagang mga masisipag, may kasipagan, sila yung mga tao rin na puno-puno ng kumpiyansa sa buhay. Kasi bakit? Alam nila, ma-accomplish nila ang bawat trabaho na nakaharap sa kanila. Ang bawat responsibilidad na nakaharap sa kanila. Why? Because they have diligent. Na-build sa kanila ang confidence and resilience sa kanilang buhay. May tinatawag ko si John Maxwell sa kanyang libro about leadership. Sabi niya ganyan, a group of lions that lead by the sheep can be defeated by a group of the sheep but lead by the lions. Anong ibig sabihin niya? Ibig sabihin, wala talaga sa laki sa dami. Saan? Nasa talino talaga. Nasa kaalaman. Nasa karunungan. Nasa karanasan. Yan ang ibig sabihin na kapatid, napakarami ng karanasan sa mundo ito. Especially kayo ng mga OFW dito ko sa bansa Korea. You have a lot of experience in your life. Mapapahid, mahihirap, mga kabiguan. You have a lot of experience na. It's time for you now to become mature and fight the battle with all confidence. Ngayon po ba, na dapat anuman ang sasagupain mo ngayon, kasama mo ang Panginoon, magtatagumpay ka. Because God bless and honors those who have a diligent mind. Ang masigasig na paggawa ay hindi lamang para matapos ang isang gawain, kundi para palakasin ang ating mental muscles. Habang nakaranas tayo ng hirap, tayo ay natututo sa ating pag-iisip na hindi susuko at matututong magresolba anumang problema. Ang tawag po dyan is solving life problem is a skill. Isa po ang kahusayan na ikaw ay magaling na mag-solve ng problema. You know, if you have that kind of skills, hindi ka malalay magtagumpay. Hindi ka malalay magtagumpay sa mundo. Because life is complex. Tama? Ikaw na nga lang di ba? Sa sarili mo na nga lang, hindi mo bisa maintindihan Tama? Sino rin mo sa sarili mo, hindi mo na maintindihan. Ganun ba gawin? Bisa ba mo sa buhay ka? Kumarap ka sa lamin, sabi mo, sino ba ako? Di ba? Parang gano'n? Sige, hindi mo maintindihan kung sino ka. Tama? Ano ba gano'n? Bisa ikaw mismo, ikaw na yan ha? Kung ikaw mismo, hindi mo maintindihan sa sarili mo, kawas mo ibang tao. Life is complex. People also is complicated. But you know what? If you have the skill to solve every problem, you will be blessed by God.
tinawag tayo ng Panginoon para matutunan natin kung paano mag-solve ng bawat problema ng ating buhay. Kaya nga, ini-expose na tayo sa mga minsan, sa mga problema, sa iba't-ibang aspeto ng ating buhay. Ini-expose na tayo kasi bakit? God wants you to learn to become a skillful, a problem solver. Nais ng Diyos siya. Ano sabi ng Panginoon sa James chapter 1? Kung kayo ay kulang sa karunungan, sabi ng Panginoon, sabi ni James chapter 1 verse 4, humingi lang kayo sa Diyos ng karunungan at pagkakatiwala sa inyo. Kaya kung hindi mo alam siya na ginagawa mo na, ask the Lord, ask the giver of life, ask the creator of this world. Alam niya lahat ang kasagutan. Perseverance develops grit, o tinatawag na inner strength, and stress tolerance, making us stronger in the face of judgment. Ang pagtitagaraw po ay nagpapalago at nagpapatibay ng kaisipan. At ang pagtitiis sa hirap ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang hamon ng ating buhay. Ang tao pong conqueror, ang tao pong warrior, hindi mo yan sumusunod sa buhay, sa labanan. Kasi nga, sakit siya, laging manalo. Kaya minsan mga nasa boxing, no? Naglalaban-laban yung mga magagaling. Parang kumbaga sa division ng mga flyweight, pareho makausay sa ibang bansa. Ito yung magagaling. Ito yung magagaling sa ibang bansa. Ito yung laban-laban yun. But remember, the diligent person, yung talagang magaling mag-ensayo pa rin, yung parang pinaka-dedicated na mag-ensayo, siya pa rin ang mananalo. Kagaya ng ating pambansang ako. Napakasipag na po talaga mag-train ng ating pambansang ako si Manny Pacquiao. Kumbaga sumusuko na yung mga trainer niya, siya nagtitrain pa rin. Sino ba yung mga galing ko sa NBA? Kobe Bryant, Michael Jordan. Tingnan niyo kung paano siya nag-know-set ng mga basketballista. Naku po, malitin yung mga training niya. Itutulog na lang nila nag-training pa. Kasi bakit gusto lang manalo sa buhay? Kapag po tayo sa ating buhay natin. If you want to hold the battle, dapat hindi tayo pa-easy-easy. Hindi tayo chillax-chillax lang. Dapat meron tayo mga aim every day. May mga goals po tayo dapat na pinapulpil. Next morning, kailangan magawa ko na manalangin ng 5 minuto. At ganun may mga goal dapat tayo. Hindi yung pag-gising mo ng umaga, bahon ka agad, versus CR, hindi CR ka, magluluto ka na, wala na. The same yesterday, today, and tomorrow yung buhay mo. So, paano magtatagumpay ng Panginoon pag ganun pala? Hindi nga. No? So, ng Panginoon, everyday, mina-accomplish ko tayo. So, yung kasigasigan, at yung kasipagan sa buhay, ay tunay ko na naghahatid sa atin upang makamdan natin ang totoong tagumpay. Sinabi ng Panginoon yan, He honors the diligent person. Gayun man, ang ating mga desisyon at gawaing mabuti man o hindi, ay meron din itong epekto sa ating kinabukasan. Sabi na, yes, you are diligent. Pagkanta natin, yung mga bagay rin, ng mga desisyon natin, ng mga masama at mabuti, meron pala yung epekto sa ating kinabukasan. And this is the second principles na gusto kong ibigay sa inyo in order for you to stand to fight to what God has given you. General principle to, alam natin. Sinasabi po sa Galatians chapter 6 verse 7, whatever a man sows, that will he also reap. Kung ano man daw po at itinanim, yun din ang iyong manalo. Kung nagtanim ka ng okra, umani ka ng kalabasa. Ang tawag doon magic. Pero walang gano'n. Unless na ginawa mo yung kalabasa,
general principle. What you sow is what you reap. Hindi pwede kumani ng prutas na hindi ka man lang nagtanim. Amen po ba? Gusto mo kumain ng victory sa buhay mo? Eh wala kang ginagawang pagsisikap eh. Gusto mo maging maayos sa mga relasyon mo sa kapwa mo tao, sa pamilya mo? Eh wala kang ginagawang pagsisikap eh. Ang taas ng pride mo, hindi ka wala magpupunta ba? Ako bang? Ano magkaroon ng maayos sa pamilya? Kung ikaw mismo ay meron kang pride sa isip mo, hindi ka pala magpupunta ba? Kumami sa mga magagamali mo. Kaya nag-iisip ka na, gusto ko magkaroon ako ng magandang pamilya. Come on! Tanungin niyo po yung mga anak ko, humihingi pa ako ng sorry sa kanila. Pag alam mo nagkamali ako. Hindi ko itatay ako, eh ako na yung magaling sa bahay. I know that I'm full. Mali ako. Mga anak, tawarin niyo na. Tatay niyo minsan. May hindi ng ulo. Sorry mga anak. I'll try my best. Bago rin ang mga. Tagayin ko mga anak. Diba? Gusto ko sila palalik sa akin. Ayaw kong lumayo sila. Kasi with my wife. Sorry, Lord. Sorry na ako, narinig nyo. Mag-witness pa ako, di ba? Kongregasyon. Si Pastor lang, sorry sa kanya. Yung asawa, witness ay kongregasyon. Mga di ba? Naman bagay, what you sow, you reap. Kung hindi ka nag-effort sa relasyon mo kay Lord, huwag kang magreklamo kung pakiramdam mo ay try ka spiritual. Huwag reklamo. Kung hindi mo na-enjoy ang fellowship, hindi mo na-enjoy ang prayer, hindi mo na-enjoy ang basa ng word of God, huwag reklamo kasi bakit? Hindi mo na-effort yung relasyon mo sa Panginoon. Huwag kang, kung walang effort to invest to a wonderful marriage relationship, having godly children, having effective in ministry, and calling of the Lord, having financial breakthrough, having a good person around you, kung wala kang effort, ay wala ka rin aanihin. Clear po ba ito? What you sow is what you reap. Sinasabi ni John Maxwell sa kanyang libro, sabi niya, if you don't like your life today, sino ngayon ang masaya sa kanyang buhay ngayon? Sino ngayon masaya sa kanyang buhay? Ini-enjoy niya ang kanyang buhay ngayon. Pag hindi mo raw ini-enjoy ang buhay mo ngayon, sabi niya ganyan, change the seed you sow in your life. Palitan mo raw yung big tinatanim mo. Baka nung kahapon, nagtanim ka ng pagdududa, nagtanim ka ng mga pagkakalinlangan, nagtanim ka ng samahan ng loob. Kaya ngayon, ang nagiging resulta ng buhay mo, pagdududa, samahan ng loob. Kaya inaanin mo ngayon. You can change it now. Start now. Ngayon, magtanim ka ngayon ng pagmamahal, ng tiwala, ng pag-asa, ng kaayusan, para sooner or later, aanihin mo ang mga bagay. It means it always start on ourselves. Kung gusto mo na magbabago, magsisimula lagi, hindi po sa ibang tao. Magsisimula sa ating sarili. Sabihin mo, magsisimula sa akin. Sabihin mo na mas malakas, magsisimula sa akin. Magsisimula sa akin. Problema minsan, gusto nang baguhin yung buhay ng ibang tao, pero ikaw ka mismo ayaw magbago. How come? Diba sabi nga, if I change, diba sabi nga, diba? If I change, everything will change. Tama ba? Kung ako po ay magbago, lahat ng bagay ay magbabago. So start on yourself, start within us, and start inside of us. One of the general rule of life is the so-called what you sow and what you reap. Ang tanong, ano ang importansya ng kasabang ito? O ano yung pahiwatig nito sa kabuuan ng ating buhay? Ano yung pahiwatig nito sa kabuuan ng ating buhay? Number one, it means, ito yung nagpapahiwatig na our mindset shapes the outcome. Anong ibig sabihin? Kung ano ang itinanim mo sa isip mo, positibo man yan o negatibo, iyon din ang uusbog sa emosyon mo at sa action mo.
Your mindset shapes the outcome. Kaya kapag sanay ka na mag-gratitude or magpasalamat ka sa Panginoon, nagiging optimismo at resilient ka sa gitna ng mga stress, problema, at hamon mo sa buhay. Why? Because you are always grateful to the Lord. Kaya kahit may problema ka, nagiging persistent ka. Kaysa yung negatibo dyan na naiisip mo, di ba? Yung mga bagay na mga pangit na nakikita mo, of course, it will see in your emotion and action. Kaya nakaka-wrinkles ka kasi bakit? Dahil ka nalang dismayado sa buhay. Kaya applyan mo yan ng mga pinili mo sa Olympia. Pag-stress ka, lalabas at lalabas yan. Pero pag nagtanim ka ng kaligayahan, pasasalamat, pupuri sa Diyos, yan ang nasa isip, tandaan mo. Kahit wala kang beauty care, God's care. Amen ba? Kapag yung pagtingin pa lang sa'yo, parang nanalo ka ng loto, yun ang mga pasamaan ng tao. Yung pagtingin mo pa lang, parang grabe, parang lumiwanag ang buhay mo. Kasi nakakagite. Parang, alam mo yun, kasama niya ang Panginoon. Yan! Kasi yung pagtingin mo, parang nakikipag-away na sa'yo. Sana sa workplace, ganyan yung mga kasama natin, no? Talagang masaya ka kasama sila. Pero karamihan yata, para tayo pumasok kasi sa mga kasama sa trabaho. Hindi na nagbibigay ka sa'yo ng anxiety, diba? Ng problema. From now on, now, kasi hindi mo kontrol yung mga tao. Amen? Hindi mo kontrol ang mga ginagawa nila. You need to shape your mindset right now. It's time for you now to change yourself. Diba sabi mo kanina? If you change, everything will be changed. So, sabihin, nasa ating mamamay ang susi. Amen po ba? Pwede ba din pala ng Panginoon? Sige po. Hallelujah. Sabi mo na isang author, what a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano po yung mga iniisip ng isang tao, yun daw po siya. Kung ano kasi ba ng tao, yun din po yung lumalabas sa kanya. So ano pa yung kagandahan or tinuturo ng prinsipyo nito? What you sow is what you reap. Number 2 is habits build your future. Anong ibig sabihin? Sabi po ni Agustin Hippo. Tapos si Agustin Hippo ay po siyang philosopher at theologian way back 200, 380. Kala po siyang namatay. Sabi niya sa kanya sa libro, habit, if it's not resisted, soon become necessity. Anong ibig po sabihin niya? Sabi niya, habit, if not resisted, soon become necessity. Di ba lahat naman tayo, lahat naman ng batang pinanganak ay hindi naman talaga marunong mag-iarigyo. Tama ba? Lahat naman ng mga batang pinanganak ay hindi naman marunong uminom ng alak yun. Eh bakit yung mga tao may mga bisyo sila? Kasi bakit? Nakasanayan na nila. Amen ba? Dahil nakasanayan nila, yung kasanayan na yun, naging pangangailangan. Kaya yung mga sasabi na nga namin sa sigarilyo, yung pwedeng maidulot sa'yo pag nagyosi ka, ang mahal ng preso. Pero bakit ang dami pa rin bumibili na sigarilyo? Why? Because it is a necessity. Subukan mo kita ng lugaw. Sabi mo yung lugaw or ibis. Walang bibili yan, di ba? O yung lugaw na nakaka-cancer. Walang bibili yan. Ba't ang sigarilyo? Sinisiraan niya mismo ang kanyang produkto, pero ang dami pa rin bumibili. Means, what is habit, if not resisted, soon become a necessity. Tingnan po natin. Meron kasi good habit and bad habit. Of course, yung bad habit tayo dapat nakafocus. Our daily choices are like a seed. Yung araw-araw daw po na ating choice ay parang mga buto. Alam niyo po ba, according to psychologists, ang isang araw ng isang tao ay sa kinag-decision ng 35,000 decisions. Do you believe it? Kasi bakit? Una, yung medyas na lang na sinusuot mo, decision mo yan eh. Pula, itim, violet, pink. Di ba? Yung makainin mo na lang, itlog ba, pirito, nilaga. Decision yun eh. Di ba?
Maliligo ka ba? Hindi. Mag-shampoo ka ba? Those are nuggets of decision na minsan, ginagawa natin. Nag-toothbrush ka ba o hindi? Kaya sabi ng mga psychologists, ang isang tao daw, meron siyang 35,000 decision na ginagawa sa loob ng isang araw. Isip ka ba o hindi? Dami. Hindi ka ba ngayon o hindi? Hindi ka pala itong decision na ginagawa. Hindi mo lang alam, decision yun. Micro decision ang tawag doon. Ay sila po raw ay parang mga buto sa ating buhay. Small, consistent habit like discipline, kindness, and patience can accumulate at nagiging foundation ng success at inner peace po ng isang tao. Yung mga small decision, mga small habit natin like discipline, kindness, patience, long-suffering, yan daw pala ay nag-accumulate ng isang pundasyon para tayo ay magkaroon ng success at kapayapaan sa ating buhay. Pero kung carelessness, procrastination, yung sabi ng procrastination, yung word ng manyana habit. Narinig niyo ba ito sa mga Pilipino? Sa mga kasama ninyo? Alin ako ng church pag may time. Ha? Meron ba yan? Narinig niyo ba yan? Magbabasa ako ng Bible, Pastor, pag may oras na ako. Ano ba tawag yan? Manyana habit. Hindi bukas ang pagdating ng church. Pagbubukas ang pagdating bukas. Ngayon! So, ano mangyari? So, pero kung carelessness, procrastination, or toxic habit ang itinatanim mo, magugulat ka na lang, chaos na at puro regrets ang mga hina-harvest mo later. Kaya ngayon pala, alam mo na dapat ang itinatanim. Ito pa. Anong ibig sabihin ng what we saw you reap? Emotional consequences. Whether we let it or not, involve ang ating emosyon sa mga maling desisyon ng ating buhay. Tama po ba? Whether we like it or not, emotionally magsaktan tayo. Whether emotion you plant in your heart, like bitterness, envy, or gratitude, forgiveness, happiness, may have a direct impact sa mental health mo yan. Kaya pag hindi ka tinala, hindi ka nagpapatawad. May direct effect yan sa mental health mo. Nanti lang, hindi ka nagpaparaya, puro anxiety na sa puso, puro hurt ang nasa puso mo. Apektado ang mental health. Eh dapat, mga kapatid, simulan po natin magtanim ng mga bagay na mabubuhay. Amen po ba? In order for you to stand up in the battle of what God has given you, you need to understand the principle, what you sow, you reap. Kaya po ni Rizal, kumanin po siya ng tagumpay kasi bakit nagtanim po siya ng katapangan at kasigasigan sa pagharap niya sa kanyang mga bagay. Hindi po siya umatras, nagtago na lang, tinintay yung reinforcement. No. Siya mismo ay nagsumulong, ay pagbigong mag-isa, at dahil diyan nakamit niya ang tagumpay ng kanyang buhay. Kaya sa mga kapatid, pag inahintay minsan si pastor o something mga kapatid, ikaw na mismo. Sumuhod ka na mag-isa. Kasi bakit? Kasama mo naman si Lord. Amen po ba? So dahil kung ano ang meron ka ngayon, yan ang bunga ng mga tanim mo noong kahapon. Yan po yung tutukan. Upang mas mapagtibay natin ang kasabihan ito, what we should read, isang hamon din sa atin ang ipaglaban ang mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa ating buhay. Dahil pag hinayaan lang natin at hindi natin ginampanan ng maayos ang mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, baka ito ay tuluyang mawala sa ating mga buhay. Sinasabi ko sa Kawikaan, saya ko sa Kawikaan, wala po, hindi po nilagay yan. Saya ko sa Kawikaan chapter 20 verse 4, ang taong tamad sa panahon ng taniman ay walang magagapas pagdating ng anihan.
para siya kanugtong po ng what you sow, you reap. Ang ibig sabihin lang po mga kapatid, losing what you never fought for. O mawawala ang mga mahalagang bagay na hindi mo ipinaglalaban. Pag pinahabayaan mo lang na spiritual mo, spiritual na ganyan lang, hindi pinaglalaban, sooner or later, hindi mo talaga gugustuhin ng mga church. Mas nakikita mo na yung una, yung kamalian ng bawat church member. Kasi bakit? Wala na eh. Wala ka nang ganang magsimba. Nakikita mo na lang yung mga kamalian ng iba. Kasi bakit? Hindi mo pinaglaban ang yung spiritual maturity. Hindi mo pinagsikapang palaguin ang spiritual na buhay. Maraming tao umiiyak dahil nawala daw sa kanila ang opportunity, ang kanilang pangarap or spiritual fire. Pero ang tanong, did you fight for it? Did you fight for it? Ano ba yung mga nawala sa buhay mo ngayon? Bakit sila nawala? Pero marahil baka hindi mo lang sila ipaglaban sa harapan ng Panginoon. Gusto ng iba lumago sa faith para mas mapagpala. Pero absent naman lagi sa prayer meeting, discipleship training program, care group ministry, or even sa pagbabasa ng kanyang salita. Yung iba gusto ng promotion sa buhay. Gusto guminhawa, gusto gumanda ang buhay. Pero puro naman reklamo, puro naman stress, puro naman anxiety ang kanyang ginagawa sa buhay. Hindi naglalaban ng mabuti at masaganang buhay na binigyan ng Panginoon. Yung iba gusto naman ng respeto, tiwala, pagmamahal. Pero, lahi ka naman namumutya kapag mataas sa kapwa at abang lamang. You will lose the love, trust, and respect that the people want to give. Bakit? Hindi mo pinaglaban ng respeto. Hindi mo pinaglaban ng pagmamahal sa kapwa. Kaya time will come, mawawala rin sa iyo yung mga bagay na yan. Ang matindi niyan, pag nawala yan, if you don't value and enough to fight for it, don't cry when you lose it. Saan yung mga epekto? Pag lagi natin pinagwawaldas o inahayang mawala ang mga bagay na pinagkakalutan ng Panginoon. Number one, pag lagi nangyari sa iyan, yung negligence mo is number one, nawawala ka ng sense of ownership. Kung sa sarili mo, nasa mga bagay na ibigay ng Diyos. You will lose the ownership. Di ba ang bahay may susi? Kung may susi yan, sabihin nyo, the owner of this house. Kung tayo lang mo sa bansang Korea, pero yan po ay ibahan para maging sayo. Diba? You have the key. You have the ownership. Kapag pasok mo sa bahay mo, you can do everything you want. You can clean, you can cook, you can lie down, you can relax, you can rest. Ownership. Pag may pumasok na hindi mo kakilala, hindi paglaban ka. Kasi bakit? Hindi ka taga rito. Not the sense of ownership. Pero pag hindi mo matutunan ipaglaban ng relation sa Panginoon, yan ang nawawala sa iyo bilang isang anak ng Diyos. Kaya maraming mga Kristiyano nga sila, pero wala silang sense of ownership bilang mga anak ng Diyos. They lose the ownership. Eh, okay lang sa kanila na hindi na mag-pray, hindi na magbasa ng Biblia, okay sa kanila na makipag-jamming-jamming o palinganin. Why? Because they have no sense of ownership. Wala na. Wala nang isa-isa ang kanilang buhay Kristiyano. We need to fight for it. Amen po ba? Are you still there? Hindi pa kayo? Ang dalawang oras pa tayo. Okay lang ba? Biro lang po. Kung hindi mo pinaglabanan isang bagay, mahirap magkaroon ng malalim na attachment o halaga nito. Psychologically, kapag wala kang effort, hindi rin fully activated ang utak mo para mag-develop ng commitment. Totoo yan. Kaya kapag wala, masakit. Kaya kapag nawala, masakit kasi ma-realize mo na sayang sana ipinaglaban mo siya. May sabihin dito lang, sino ba ito minsan na-try na bumili ng isang magandang damit, pero nang hinayang ka? Anything na parang, sana pinili ko na lang, pero nahan ka na. We have something like that, gusto mo yung wife, nang hinayang sa presyo. Nasa malang biglang may kumuha at binayaran. Sana ako na lang nakabike na yun. Diba? Dumadaan nakabike, ang ganda-ganda. Siya yung tinignan ng mga tao.
sorry, hindi mo kasi pinaglaban. Takot na kasi pagpito ng pera. Kaya, ayun, nakuha ng iba. Ganyan din po mga sa buhay natin. Kung may mga bagay na mahalaga sa atin at hindi mo rin pinaglalaban yan, mawawala sa atin. At pag nawala yung mga bagay na yan, masakit yan para sa atin. Ano pa nangyayari? Nagiging mahina sa mga susunod mong laban. Kaya sa mga next na laban mo sa buhay mo. Kasi nga, nawala ka ng sense of ownership. Next battle of your life, wala ka na. Pinaghihinaan ka na ng loob. Yan na nagsisimula yung buhay mo, hindi mo na maintindihan. Yan na nagsisimula ang buhay mo na parang wala nang direksyon. Kasi bakit? Sa simula pa lang, wala ka ng sense of ownership. And the next battle of your life, wala na. Mahina na ang iyong kalagayan. Psychologically, ang hindi paglabanan ay nagtuturo sa utak natin ng avoidance is easier than perseverance. Ano ang mga problema ngayon? Hindi mo na hinaharap. Kaya nakuhan mo na. Face the problem. You avoid it. Ano nangyari? Makakoto nga sila. Kumbaga sa pera, nag-i-interest yung problema. Imbis na nawawala sila dahil na you are always avoiding to face the problem, napapasok pa ako sila. Nag-i-interest po sila. Kaya sooner or later, mag-distract ka na lang. Sabihin mo, sisihin mo ang Diyos, sisihin mo yung mga tao sa paligid mo, na hindi ka nakikintihan, hindi ka man lang nunawa, hindi ka lang, everything na. Pero simula pa lang, ikaw mismo ang hindi nakipaglaban sa sarili mo. Kaya parang sisihin. Kasi yung mga tao na nakapaligid sa'yo, hindi naman sila liwangan sa'yo. Tama ba? Yung mga tao na naging kaibigan mo na pinalahanan, siya ang naging multi-million mo. Yung sabi sa'yo, hindi ka naman kasi nagsiyaman sa'yo. Loser lang sila. Kaya, the next battle of your life, nagiging mahina ka sa lahat. Diba? Saan po yung pinaka-punto? Ang pagkawala ng bagay na alam mo, mahalaga. Pero hindi mo pinaglaban. Sabi noon, ay, ano raw? Masakit. Hindi lang dahil nawala ito, hindi dahil hindi mo man lang sinubukang hawakan o ipaglaban. Ang tawag dyan, preference. Sana di mo na ginawa. Sana ginawa ko ano. Sana nung ko na ginawa ko na ito. Wala na. The battle's already finished. Bilang magtatapos mga kapatid, ano po yung bottom line na kapatid ka sa akin? The blessing is available. Tama po ba? Ang blessing ng Panginoon, available yan. But, it is not automatic. Amen? Yes, available ang blessing ng Panginoon, pero hindi automatic yan na pumunta sa buhay mo. Means if you don't fight, you will lose what you never fight. Kaya di malaga sa iyo, hindi ka sa iyo. Ano ba kailangan yan? Ano lang you will lose it? Bigyan ka ng magandang trabaho, hindi mo inayos. Dahil sa trabaho mo. Binigyan ka ng magandang church. Inaway mo yung mga church member. Nawala ka. Everything available, the blessing of God is available. But you need to fight for it. Amen po ba? Yes. Praise the Lord. But if you fight for your faith, your family, your God-given dreams, the Lord will reward your diligence with victory. Amen po ba? Sige, wali palaman ng Panginoon dito. Nais ng Panginoon. Ano po kaya? It's time for you to stand up and fight for the dream that God given you. Mabuti ang Panginoon, magmahal mo siya. Sabi sa Bible, hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Ano nga yung laban na ipinatago mo sa iyong buhay na nagkaroon sa iyo ng matinding business? How will it stand for the rekindle?
your life. Kaya ano yung challenge? Today, stop crying over what you have lost. Start fighting for what God's wanting you to give. Amen? Tama na. Tama na ang drama, mga kapatid. Tama na ang drama sa buhay. Oras na para umaksyon. Amen? Sabi mo na yung katabi. Oras na para umaksyon. Sigilan na ang drama. Siguro tayo po na tumayo at tayo po ay lumapit muli sa Panginoon. At awin mo natin yung worthy is the Lamb. Ayan. Let's come to the Lord and worship the Lord. Hallelujah. And as we sing this song, we offer mo sa Lord, I will fight for what you give to me. Sa Panginoon, Lord, ipaglalaban mo na ngayon yung mga bagay na binigay mo sa akin. Nawa po, while we are singing this song, ang panalangin mo, Lord, hindi po ako magiging duwag sa aking sarili. Hindi po ako magiging isang